Assalamualaikum po sa inyong lahat, o sa wikang Tagalog po ay sumainyo pong lahat ang kapayapaan. Ako nga po pala ang inyong lingkod, Yuritech at your service. May nag-walk-in po sa inyong lingkod na may dala-dala pong Redmi A5. Nalabhan daw po ito sa washing machine at dinala naman daw po agad nila sa isang pagawaan. Nilinisan naman daw po ng technician, ngunit kahit anong pilit daw po ng technician, ay hindi na daw talaga niya kayang buhayin ang kanyang telepono. Hanggang sa umabot na rin po sa punto na sumuko na rin daw po ang nasabing technician. At nang dumating po sa akin ang telepono, ay agad ko pong tsinek kung may short po ba sa motherboard. And by using multimeter and the DC power supply, ay nakumpirma po natin na full shorted po ang motherboard. Kaya gamit naman po ng thermal camera, ay sisilipin naman po natin kung saan exactly ang umiinit na area sa ating motherboard. At kung makikita po natin na may maliit na kumikislap-kislap na liwanag sa may bandang kanang ibaba ng motherboard. Isa po yan sa hudyat na dyan po nagmumula ang dahilan kung bakit fully shorted po ang motherboard. At ang sunod naman pong ginawa ko ay tsinek ko po sa schematic diagram kung anong mga component po ang meron doon sa area na may kumikislap-kislap na liwanag. At base po sa ating schematic diagram ay may mga nakita po tayong diode at mga kapasitor. Subalit dahil po sa may metal cover ang mga component ay kinailangan ko pa pong mano-manong tanggalin ang metal cover gamit naman po ng mini grinder. Ang purpose po ng paggamit ko ng mini grinder ay para hindi na po ako makagamit ng hot air na posibleng makadamage pa po sa motherboard kung tayo po ay mamalasin. Pagkatapos po natin matanggal ang metal cover sa ibabaw ng mga pyesa ay tumambad po sa atin ang kulay itim na parang abo-indikasyon na may sunog nga pong nangyari sa area na ito. At nang tsinek ko po ulit sa thermal camera, ay malinaw na po natin nakita ang liwanag. Kaya it's safe to say po na dito po ang salarin. At upang mas mapagtibay pa po natin ang ating conclusion, ay gagamitan naman po natin ito ng rosin flux para ma-identify na po natin ang tunay na may sala. Sa pag-alam po kung may short o wala ang isang motherboard, ay madali. Ngunit ang paghahanap sa short with huge accuracy ay ang siyang malaking tanong. Dahil sa isang maliit na maling direksyon lang po natin ay posibleng mas lalong magpalala sa sitwasyon. Kaya mahalagang may sinusunod po tayong SOP at may kaalaman sa basic and advanced electronics upang mas malaki ang tsansa na magawa po natin ang ipinapagawa sa atin ng mahusay at dekalidad. And speaking of quality, ay ito na po ang resulta ng ating paghahanap sa may sala. Nabuhay na po ang telepono, kaya mabuhay po kayong lahat hanggang sa gustuhin po ninyo. Maraming salamat po sa inyong panonood and see you po in our next videos.